Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Election of Salvation, um, nais ko lamang pong bigyan ng pansin na araw-araw is pagising pa lang natin ng umaga, may mga desisyon na tayong ginagawa. Simple, ngunit may paraan. May mga desisyon na tayong ginagawa katulad ng ano ang iyong kakanin, okay? Ano ang iyong isusuot, ano ang mga gagawin mo sa maghapon. So basically, may mga option ka na maaari mong pagpilian. At yung mga pagpipilian mo, karamihan ay nakadepende kung ano yung favor sa iyong sarili. So, yun ang sinasabi ng doctrine of doctrine of election na pag-aralan natin na it is part of God's sovereign will to election is undertaking purpose of God, whereby before the foundation of the world, He has out of mere grace according to the sovereign good pleasure of own will. So sa atin, it's our own personal preference. But pagdating sa election, it is the will or the sovereign will of our Lord. Last time, nakita na natin ang proposition 1, it is sovereign on His ground. Ibig sabihin, sa una pa lamang, ito ay soberano na. Ibig sabihin, it is based on God's pleasure. Katulad ng ating mga pinagpipilian, mostly, ito ay pabor sa atin. But in terms of election, it is mostly favored by God. So, ang mabuting kalooban ng Diyos ang parating pinaprioritized. Okay? Pangalawa, it excludes the forcing condition of man as the cause of election. So, walang anumang bagay na gagawin ng isang makasalanan upang makaka-impluwensya sa pagpili ng Diyos. Kasi it's called foreseen. Hindi ibig sabihin kung anong gagawin pa naman ng tao na yon kung bakit siya pinili. Hindi. Dahil pinili na siya na mismo ng ating Panginoon, kaya siya nagkaroon ng kaligtasan. Dahil siya ay makasalanan. Wala nang iba pang kadahilanan. May objection sa mga bagay na ito. Una, sinagot ho natin, is God unfair? Alam ho natin na lahat na hindi unfair ang ating Panginoon. Dahil if ang deserve lang natin talaga, ang ating ibibigay sa atin, ipapataw sa atin, damnation ang deserving natin. Ibig sabihin, lahat tayo ay dapat maparusahan. Ngunit, sa biyaya ng Diyos, hindi lahat. Merong mga iilan na pinili niya upang maligtas. Sinasabi rin, it contradicts the invitation of all sinners to the gospel. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ka pinili, hindi ka nababagayan ng gospel. Kung ikaw ay pinili, sino nakakaalam? Wala po. Wala nakakaalam. So, ang ibig sabihin, ang gospel ngayon is for all, sa lahat. Dahil hindi natin alam kung sino ang mga hinirang at sino ang mga pinili. So, yun ang kailangan nating bigyan ng pangunawa. It's not because wala tayong nakikita dun sa tao na yon, hindi natin siya babagahian ng ebanghelyo. Sino ho tayo upang husgahan? Kumbaga, dapat ho, hindi ho natin alam ang mga pinili at mga hinirang. At panghuli, it affirms that the foreknowledge is a ground of election. Ibig sabihin, ang foreknown na sinasabi dito ay nakatuon sa tao, hindi sa kanyang gagawin. Okay, pag sinabing foreknowledge ng ating Panginoon, hindi yung gagawin ng tao, kundi ang pagkakakilanlan dun sa tao na yon. Ang foreknowledge itself means the person, hindi yung act niya, hindi yung gagawin niya or yung action niya. Kaya nga sinasabi ng Romans 8:29, for whom He know, kung sino yung taong kilala niya, hindi yung gagawin niya. Okay? And foreknowledge means, ang foreknowledge means is the love beforehand. Hindi yung not yet merely known Him beforehand. Ibig sabihin, minahal ng Diyos ang makasalanan bago pa ang kanyang gagawin. May pagmamahal na ng
ipinapakita ang Panginoon bago pa yung mga gagawin mo or gagawin ng isang mananampalataya. Bago pa siya mananampalataya, yun ang foreknowledge ngayon, minahal na siya ng Panginoon. That's what it means, knowing foreknowledge. Sa ating pagpapatuloy, ang ikalawang proposition, it is eternal on its sovereign. Sa pag-aaral ho tayo ng soteriology, o ibig sabihin, pag-aaral ng kaligtasan, kailangan natin unawain ang pagkakaiba ng walang hanggang pasya ng Diyos sa kasaysayan ng pagtutubos. Ibig sabihin, kailangan nating alamin ano yung mga layunin ng Diyos sa kanyang ginawang pagpili, hindi sa paraan ng kanyang pagtutubos. Unahin ho natin, ang mga pinili ay bilang walang hanggang pasya ng Diyos. They are chosen by the Lord. Walang hanggan. Hindi ito ginawa sa anumang punto ng kasaysayan ng history. Ibig sabihin, hindi dahil may gagawin ka pa, ay pipiliin ka ng Panginoon. Kung hindi, sa una pa lamang, eternity past, you are being elected or chosen. So kailangan natin maunawaan ngayon, una, ito ay ang hayagan at saganang pinapatibay ng kasulatan. Mababasa ho natin sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagpili niya atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. So bago pa tinatag ang sanlibutan, pinili na ng ating Panginoon Diyos ang Kanyang mga hinirang o ang Kanyang mga elect. Hindi ito sa pagkakatatag ng sanlibutan, kundi bago pa ginawa ang sanlibutan. Isang pahayag na walang hanggang nakalipas or yung mga eternity past na tinatawag natin sa English. Ibig sabihin, sa una pa lamang, itinalaga na ng ating Panginoon or pinili na ng ating Panginoon ang kanyang ililigtas. Ganon din ang sinasabi ng 2 Thessalonians 2:13. Sabi niya, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi ito simula pa lamang, kundi nung una pa. Hindi nagsimula nung ikaw ay pinili, kundi nung una pa, ikaw ay pinili na meron ng umiiral na pagpili ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi pa nung dumating or mga punto ng iyong buhay, doon ka pinili, kundi nung una pa lamang sa iyong buhay ay pinili ka na ng ating Panginoon. Ganon din ang sinasabi ng 2 Timothy 1:19. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. So they are all the same. Sinasabi ng ating scripture. Ibig sabihin, ang pagkapili sa isang mananampalataya ay hindi nung panahon na siya ay nagbago, kung hindi nung una pa lamang ay itinalaga na siya ng Panginoon. Pangalawa, ito yung kailangan natin na, lahat ng iba pang ginawang nagliligtas ng Diyos sa kasaysayan at mga paraan ng biyaya sa karanasan ay nagmula sa original na layunin ng pagpili ng Diyos. Mababasa ho natin to sa, example, mababasa ho natin to sa 1 Peter 1:18, which is ang Christ event. Ang Christ event ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang exaltation. That's what we call Christ event. It is an history. So it's part ng history ngayon. Ang sinasabi ngayon ni Peter is, nalalaman ninyong kayo ay tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Itong pinapahayag ni Pedro, na minana nyo sa inyong mga ninuno, hindi sa mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya'y itinalaga nung una pa bago itinalaga ang sanlibutan. Ngunit inahayag ang mga ito sa huling panahon dahil sa inyo. Sinasabi ng isang komentarista, ang kordero ay pinaslang
mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat mula sa pagkakatatag ng sanlibutan, Hebrews 9:26, ang kanyang kamatayan ay naging mabisa para sa kaligtasan ng mga tao. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan ngayon, itinalaga na ng Diyos ang Christ event para dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan at walang ibang makapagliligtas nun kung hindi ang pagbibigay mismo ng ang ating Diyos ng kanyang bugtong na anak upang siya ang tumubos na hindi natin kayang gawin. Ang kaligtasan ngayon ay nagmula sa Diyos mismo. At ngayon, yung mga taong mananampalataya sa Kanya, alam na niya kung sino ang mga iyon. At sapagkat sa Kanyang kamatayan, itinakda ito bago pa ang pagtatag ng sanlibutan. Nakatakda na. Kumbaga nakaschedule na sa ating Panginoon ang kasaysayan na yon. Bagamat hayagan lamang sa huling panahon, itong mga huling panahon na kailangan na tinatamasa natin ngayon. Nalaman natin na itinalaga ng Diyos na binabanggit para sa mga naganap na, ngunit ito ay tunay na nagaganap pa rin. Hanggang ngayon, yung mga taong mabubuhay pa o ililigtas pa ay naka-aapekto pa rin sa pasya, sa pinili ng ating Panginoon. Hindi dahil sa kanilang mga gagawin. Kundi ito ay nakatalag na. Dahil ginawa na ito, itinakda na ito ng ating Diyos, ang Christ event, upang ang tao ay manampalataya sa kanyang ginawa at hindi sa kanilang mga sariling gawa. Ikalawa, itong mahirap po natin, sa kasaysayan po natin ngayon, is preaching the gospel. Sabi ng Titus 1:1-3, si Pablo na alipin ng Diyos na apostol ni Jesucristo ay sa kasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos na ang kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula na ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipahayag sa kanila ang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sinasabi ngayon ni Pablo, habilin ngayon ni Pablo kay Tito na ganito ang ihayag mo pa rin. Ihayag mo ang mabuting balita na tayo ay itinalaga upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Wala tayo dapat kinikilingan. Wala tayo dapat sinasaalang-alang. Ganon din ang sinabi ni Pablo sa Ephesians 3:8-10. Sabi niya, bagamat ako ay pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil at ang hindi masukat na kamatayan ni Kristo at maliwanawagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala ng hiwaga. At sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos ang lahat ng mga bagay upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam. Ngayon, ang mga pinuno sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan sa iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ang habilin sa atin. Ang Christ-likeness ang Christ event at ang gospel ay ibinilin ngayon sa tao upang magpatuloy ang pagpapahayag sa mga taong hinirang sa pinili ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito ibig sabihin, dahil pinili na ng Diyos ang mga taong ito, wala na tayong role bilang mananampalataya. Ang iniisip natin, pinili na siya na eh. O hindi siya pinili. Hindi. Ang katapatan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, yun ang ipinapaliwanag sa atin na it is the purpose. Ang purpose ay ang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga nilalang. At mangyayari ho yun. Kailan natin mangyayari yun? Hanggat kung ang
tayo pa rin ay nananatili sa ating upuan. Hindi mangyayari ang mga yon hanggat tayo ay hindi kumikilos. Kaya ang responsibilidad na parating ho nating maaari nating magawa ay ipahayag, ipangaral ang ebanghelyo sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga kamanggagawa. Sa paraang iyon, dahil hindi naman natin lahat sila na dadala dito sa church. Hindi natin nadadala ang lahat ng ating kakilala sa church. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, naranasan mo ang biyaya ng kaligtasan. At maaari mo nga itong ibigay. Yun ang sinasabi ni ngayon ni Paul sa mga kay Tito at sa mga Ephesians. Ang walang hanggang pagpapahayag ng ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong inilalapit sa atin. Hindi man tayo magiging mangaral o magiging tagapagturo sa ating church, but may mga tungkulin ho tayo bilang magulang, bilang anak, at bilang kamanggagawa na ipahayag ang ebanghelyo sa mga taong nilalapit sa atin. Yun ang ibig sabihin ho nun. Hindi ibig sabihin na ikaw ay tinawag upang ikaw ay mangaral, magturo, ay hindi ka na mangangaral ng ebanghelyo. Hindi. Tayong lahat ho ay may responsibilidad upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi man to sa massive, sa karamihan, but sa mga taong inalalapit sa atin ng Diyos. Anong application nito? Kailangan nating unawaan na napakalaki ang halaga mo sa Diyos. Bakit? Kaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang ikaw ay maligtas. Ang buhay mo ay mahalaga sa Diyos dahil kaya niyang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas ang mga mananampalataya sa Kanya. Ito ngayon ang nangangahulugan na dapat kang mamuhay ng may kabanalan. Hindi tayo namumuhay sa dati nating walang saysay na buhay o walang kabuluhan na buhay. Tandaan ho natin, tinubos ka ng pinakadakilang buhay na mas higit pa sa ginto at pilak. Ito ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Libreng ibinibigay sa mga mananampalataya, ngunit napakalaking halaga kung iyong pagtutuunan ng pangunawa. Kaya ang iyong buhay ngayon ay dapat nagpapakita ng mataas na kabanalan bilang isang tinubos sa kanyang dugo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nakita mo ngayon ang iyong buhay, ang kahalagahan ng iyong buhay sa Diyos, kailangan mong mamuhay ngayon na may kabanalan dahil ikaw ay tinubos sa dugo ng kanyang anak. Ang pagiging isang elect o itinalaga ng Diyos ay upang mamuhay na may pag-asa at may pananampalataya. Sa paanong paraan? Kailangan mong mamuhay na may layunin at may bagong pananaw. May purpose ka na. Hindi katulad ng dati na kahit ano na lang, what may be, but now, kapag ikaw ay tinubos na ng ating Panginoon, may halaga na ang iyong buhay. May layunin na ang iyong buhay. May bago ka ng pananaw. Kailangan mong maunawaan na merong nagtubos sa iyo. Ibig sabihin, tanggapin mo ay ikaw ay tinubos mula sa walang saysay mo na buhay sa may layunin na ngayon na pamumuhay ayon sa kanyang katuwiran. Hindi na sa iyo. Ikaw ngayon na hindi na nabubuhay sa kagustuhan mo, kung hindi nabubuhay ka sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan mo ngayon talikuran ang iyong walang kabuluhang hangarin. Yung mga pangsarili mong hangarin kanina, sinasabi mo sa ating sermon, unawain mo na walang saysay ang iyong pamumuhay dati. At ngayon, ikaw ay naligtas, ikaw ngayon, hindi mo na dapat ngayon ilagay pa ang iyong sarili sa dati mong pinanggalingan. Iniligtas ka na ng ating Panginoon, huwag ka na dapat bumalik pa sa iyong dating nakaugalian.
Kaya dapat hindi na natin ngayon inaaksaya ang ating mga oras sa mga bagay na sumisira sa ating relasyon sa Diyos. Mas inuuna ho natin ang ating mga bagay na maaring umunlad tayo sa ating spiritual na disiplina. It's not because kailangan. It's because nakita mo ang iyong sarili na ng pag-ibig ng Diyos ay ibinigay muna sa iyo nung ikaw ay makasalanan pa lamang. At ngayon, ang mga biyayang ito ay maaari mong natatamasa na kailangan mong maipakita ngayon bilang iyong pinili, bilang isang pinili ng ating Panginoon. At panghuli, kailangan mong makita na ikaw ngayon ay meron ng pagkakakilanlan or ang tinatawag nating identity. You have now a new identity. Si Kristo na ngayon ang iyong pagkakakilanlan. Hindi na ikaw ang dating makasalanan. Hindi na ikaw ang dating nakikita ng ating Panginoong Diyos, kung hindi ang kanyang anak na nananahan sa iyo. So hindi ka na yung hinubog ngayon, hindi ka hinuhubog sa iyong nakaraan. Hindi ka hinuhubog sa iyong nakaraan. Ito ay nakalipas na. Kung ikaw ay ikaw ay dating makasalanan, ngunit ngayon ikaw ay mananampalataya na kay Kristo. Hinuhubog ka na ngayon na maging katulad, kawangis ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat po natin mamuhay bilang isang tinubos na mananampalataya. Yakapin ang kabanalan. Ibig sabihin, dahil ikaw ay tinubos sa pinakamataas na halaga, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang iyong buhay ngayon ay napakalaking kahalagahan. Dapat kang mamuhay na sumasalamin sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagsisikap ng ating mga kabanalan or spiritual discipline. Kung ikaw ay anak ng ating Panginoong Diyos, hindi ba dapat nakikita rin ang katangian ng kanyang anak na si Jesucristo sa iyong buhay? Kung ikaw ay isang mananampalataya at sinasabi tayo ay anak ng Diyos, hindi ba dapat ang katangian ng kanyang anak na si Jesucristo ay siya ring nakikita sa kanyang mga anak? Ibig sabihin, kailangan tayong mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng may pagtakot at paggalang sa Diyos. Hindi yung madalas na isipin natin is, kaya nagagawa natin ang mga bagay na kasalanan ito. Lalo na kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, maaari mong sabihin, pwede naman ako manalangin, humingi ng tawad. Hindi ba? Minsan, inaabusuhan natin ng grace. Inaabusuhan natin ng pagpapala. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala. Ang ibig sabihin, sinisikap po natin huwag magkasala. Ang pagsisikap, dahil pa rin ay namumuhay sa mundong ito, ang kasalanan ay patuloy pa rin sumasa atin. Dahil tayo ay nakaugat pa rin ang kasalanan sa ating mga puso. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na tayo ay magkakasala. Ngunit, hindi sa pagkakataong sinasadya natin ang kasalanan. Ang pagsadya, ang pag-iwas sa kasalanan, ang sinasabi, ang pumuhay na ayon sa katwiran. At sa huli is, harapin ang iyong katiyakan. Ito yung word na ho natin. Dapat ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya niya, is may katiyakan ka na sa iyong pananampalataya at sa iyong pag-asa. Dahil kung tinubos ka na ng ating Panginoong Diyos sa tiyak na kapahamakan, mamuhay ka ngayon na may kaligtasan. Na nasa iyo, wag mong magkaroon ng pagdududa. Ligtas nga ba ako? Okay. May kaligtasan nga ho ba ako? Ngunit kailangan natin siyasatin ang ating sarili kung tunay ho tayong mananampalataya at naligtas na sa ating Panginoon. Ikaw ay tinubos sa dugo ni Kristo. Hinirang bago nilikha ang sanlibutan, nahayag sa huling araw para sa iyo. Kaya ang iyong pananampalataya at pag-asa ay nakalaan lamang, nakatuon lamang sa ating Panginoon. Ito ay dapat maging matatag sa ating pamumuhay
bilang isang mananampalataya dahil binuhay ka ng ating Panginoong Diyos mula sa kamatayan nung ikaw ay hindi pa mananampalataya at makasalanan. Kaya kung kayo po ay hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang puot ng Diyos ay parating nasa iyo. Ito ang epekto ng kasalanan. Ito ang sanhi ng kasalanan. Ikaw ay patungo sa impyerno. Ngunit ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan tinubos niya sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya. Kaya ang panawagan po ng Ebanghelyo ay magsisi ka, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong pahayag, it is salvation for its purpose. Ang sabi ng Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya nung una ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Sinasabi, maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa mga maraming magkakapatid. Ganon din ang sinasabi ng Ephesians 1:4. Ayon sa pagpili niya sa atin na sa kanya bago pa itinalaga ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. It's because of love. Tayo itinalaga ng ating Panginoong Diyos para iligtas. Pinili ka ng Diyos para iligtas. Yun din ang sinasabi ng ni Paul sa 1 Thessalonians 1:4-10, na kung saan ipinapakita ni Pablo ang mga pamumuhay sa mga Thessalonia kung paano maging mamuhay na maging isang mananampalataya, na kung saan pinili sila dahil resulta ngayon ng kanilang pagbabago. It is the result. Election, ibig sabihin, election itself does not save. Pag pinili ka, hindi ibig sabihin, ligtas ka. Pinili ka ngayon upang ikaw ay maligtas. It is the result of your salvation para magkaroon ka ng kaligtasan. Ang sabi ni John Murray, ang pagkakaiba ng mga pinili at mga hindi pinili ay hindi dapat natin hanapin kung sino ang mas mataas o higit pa sa soberanong kalooban ng Diyos, kundi ang absolute sovereignty ng kasiyahan ng Diyos. It's the absolute purpose of God to save humanity. Hindi dahil iligtas lamang ang iba. Pinili siya upang maligtas. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay pinili, automatic kang ligtas. Pinili ka upang ikaw ay maligtas. Ito ay resulta, nagpapakita ngayon ng resulta ng pagkapili sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng 2 Peter 1:10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Kailangan ho tayong mamuhay ngayon na tunay nga ba na kung kayo ay pinili ng Diyos. Nakikita sa iyong mga gawa. Ibig sabihin, dapat nating matagpuan ang ating sarili bilang bunga. It is the result of your salvation, na pinili ka ng Diyos, na siyang pagtawag ng Diyos sa atin sa kaligtasan. Ibig sabihin, ang pananampalataya at ang mabuting gawa ay kailanman ay hindi mapaghihiwalay. Hindi mapaghihiwalay ang pananampalataya at ang iyong mabuting gawa. Dahil ang tunay na pinili, niligtas ng Diyos, at ang niligtas ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga gawa. Ang implication ho natin is, ang pagkilala sa kaligtasan ay dapat nating inuugnay parati sa layunin ng Diyos.
Sabi ng 1 Corinthians 1:26-30, sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matalino. Ayon sa pananampalataya, ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang marangal. Kung hindi, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang mga matalino. Ibig sabihin, you are chosen. Kung babasahin ho natin, pagpapatuloy ho natin, mas pinili ng Diyos ang mga kahabag-habag, yung mga hindi inaasahan, hindi pamantayan ng tao, kundi sa pamantayan na nakikita ng Diyos. Sa pamantayan ng tao, sabi ho natin, ang mga pinipili ho natin, yung mga pabor sa atin. Ang mga pinipili ho natin kung ano yung mas nakikita ho natin, may benefit para sa atin. Ngunit sinasabi ng Diyos, ang kanyang pagpili ay hindi katulad ng pagpili ng tao, na kung saan ipinapakita niya ang pagpili ng Diyos ay upang ipahiya ang mga matatalino kung sila ay matalino, o ang may makapangyarihan kung sila ay may kapangyarihan, ang mahihina, na kung saan pinapakita ang soberanong kapangyarihan ng Diyos. Lastly, nakikita natin ang katiyakan sa pagpili ng pagbabagong buhay at ang ebidensya ng kabanalan. Sa 1 Thessalonians 1:4-10, kung saan ipinapakita, kung ating babasahin ho, ang 1 Thessalonians, ito yung sinasabi ni Pablo kung paano mamuhay ang isang mananampalataya. So anong application sa atin ito? Kung kayo po ay tunay na mananampalataya, ang resulta ng pagbabagong buhay ay dapat nakikita sa iyong pamumuhay. Maging ebidensya ito na ikaw ay tunay na hinirang ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, nangangahulugan ang pamumuhay ng may kabanalan ay ang pag-asa at ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin. Ulitin ko, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nangangahulugan ngayon, ang pamumuhay mo na ayon sa katwiran ng Diyos ay ang iyong pag-asa at ang pag-ibig ay tunay na sumasa iyo. Kasama dito ang ating paglilingkod, ang ating katapatan sa ating spiritual na pamumuhay, ang ating pagkakaloob. Kailangan nating talikuran ang anumang bagay na humahadlang sa atin sa relasyon sa Diyos. Para naman sa Ebanghelyo is nangangahulugang ipahayag ito sa lahat. Wala ho tayong dapat kinikilingan, na dapat makita ngayon ang biyaya na kung ikaw ay niligtas sa biyaya ng kaligtasan, ay ibahagi ito sa mga taong inilalapit sa atin. Sa ating personal na application, yakapin natin ang pagbabago. Definitely, there will be a great change sa taong pinili na ng Panginoon. Dahil kinikilala niya ang mensahe ng Ebanghelyo na hindi lamang sa salita na may kapangyarihan na nagdudulot ng lubos na pagbabago, ngunit merong pagbabago sa kanyang panlabas na pag-uugali from inside palabas. Kailangan natin talikuran ang ating mga Diyos-Diyosan. Sadyang napakaraming bagay na humahadlang sa atin, sa ating Panginoong Diyos, katulad ng ating mga kayamanan, maaaring ang ating trabaho, pag-aaral sa mga kabataan, at maaaring ating mga relasyon din. Kaya dapat ho nating alalahanin ang kahalagahan ng ibinibigay sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ho nating kakitaan ang kahalagahan ito sa ating buhay. Importante sila, yes, but mas importante pa rin ang ating pansariling relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, mamuhay tayo may pananampalataya at may paggawa. Hindi natin may paghihiwalay kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang mabuting gawa sa iyong pananampalataya. At maging ebidensya ang iyong pamumuhay ayon sa iyong itinakda ng Panginoon
mula po nung una pa. Ibig sabihin, the doctrine of election is intended to focus to glorify God and the sovereignty of the grace, of His grace. Kaya hindi lahat dapat natin tignan ang ating sarili. Kundi tignan natin, focused ho tayo sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang mga elect ngayon, ang mga hinirang ngayon, ay nakakakitaan ng kanilang mabubuting gawa dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nakita at naranasan nila sa kanilang buhay. Kaya tapoy manalangin. Mahabagin naming Ama, salamat po sa iyong biyaya at pangunawa na ibinigay sa amin ngayong hapon ito. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin at siya sa atin ang aming mga sarili na mamuhay kami ayon sa iyong itinakda sa amin nung una pa lamang. Nawa, Panginoon, ang iyong soberanong kapangyarihan ang siyang patuloy na mangibabaw sa amin na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng pag-asa at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa iyo lamang po ang kapurihan at pagsalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.